Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, June 26, 2024. Sa ating latest satellite images makikita natin, dalawang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa ngayon ang easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, nakakaapekto to sa Luzon at sa Kabisayaan, habang Intertropical Convergence Zone or ITCZ, ito yung pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres mula sa northern at southern hemispheres. Ito ay parang linya na mga kaulapan na siya naman nagdadala ng maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pagulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, habang dito sa may area ng Eastern Visayas, gayon din sa Quezon Province, Bicol Region, at lalawigan ng Aurora, magiging maulap din yung kalangitan dulot ng easterlies. Samantala naman sa iba pang bahagi ng ating kapuluan, inaasahan pa rin natin ang mga isolated o pulupulong pagulan, pagkidlat, pagkulog, lalo na sa bandang hapon hanggang sa gabi. Inaasahan natin na magpapatuloy epekto ng easterlies, posible din yung ITCZ, partikular na makita nyo dito sa may eastern section ng ating bansa, medyo maulap pa rin yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pagulan. Pagdating naman sa bagyo, sa ngayon wala pa rin tayong minomonitor ng low pressure area, malit pa rin tsansa magkaroon tayo ng bagyo at least in the next 3 days. Yung habagat naman o yung southwest monsoon, medyo mahina pa sa ngayon, pero inaasahan pa rin natin sa mga susunod na linggo ay maaaring lumakas ito at maaaring magdala pa rin ng mga pagulan, lalong-lalo na sa may western section ng ating bansa. So tingnan natin magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin sa bahagi ng Luzon, malaki yung tsansa ng mga pagulan sa Bicol Region, gayon din sa Aurora at Quezon. Dulot yan ng easterlies. Ito nga yung hangin mula sa karagatang Pasipiko. Sa nalabing bahagi na ating bansa, dulot ang mga localized thunderstorms, posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible pa rin medyo mainit sa tanghali hanggang sa gabi, lalo na, or bandang tanghali, medyo mainit pa rin, habang lumalaking tsansa ng pagulan sa hapon hanggang sa gabi, lalo na dito sa may bahagi ng northern na Luzon, medyo mainit pa rin yung panahon na mararanasan. Sa lawag na nasa 26 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao medyo mainit pa rin hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay 18 to 25 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi ng Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan din natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan sa may Eastern Visayas dulot ng easterlies. Habang sinalabing bahagi ng Kabisayaan, itong Western Visayas, Central Visayas, Northern Island Region, at gayon din itong kasama din si Quijor, ay inaasahan din natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. So mas malaking tsansa ng mga pagulan sa may Eastern Visayas. Agwat ang temperatura sa Iloilo 26 to 33 degrees Celsius, sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban naman 25 to 31 degrees Celsius. At sa Mindanao saan nakakaranas o may epekto yung Intertropical Convergence Zone, malaki yung tsansa ng mga pagulan sa Caraga at Davao Region, habang ang nalabing bahagi ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. At sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan, ay ligtas naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat malinit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Yun nga lang, kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat pa rin po ang kailangan dahil maaari itong biglang magpalakas ng alon ng karagatan.